Okay, so first Tuesday, this is our special episode 3430, 3431, and 3432. Sorry, nag-burp ako. Yung gagamitin natin ngayon is the Book of Answers, di ba? So, kukuha tayo dito ng tatlo, magbubukas tayo ng tatlong pahina para i-discuss natin kung ano yung continuation ng daily episode. Una, di ba, sinasabi, watch your step as you go. So, that is watch your step as you go. So, ibig sabihin nun, pag-aralan mo, no, ito na yung panahon na pag-isipan mo kung kailangan ba talagang ituloy, kailangan ba talagang pigilan, o hayaan, pabayaan, depende sa sitwasyon ninyo. No? Basta, isa lang yun na si-sense ko dito. Kasi kalimitan, pag sinasabi ng magulang natin na tignan mo yung nilalakaran mo, ibig sabihin, ayaw niyang madapa ka. So, the word madapa is, kapag ikaw yung tipo ng tao na nasa rurok na ng success, posible that somebody today will try to pull you down. Kung ikaw naman yung isang tipo ng tao na nandoon na sa punto na parang konti na lang, maaabot mo na yung pangarap mo. Isang warning ito na may mga tao talagang gustong nakawin kung ano man yung gusto mong mapitas na bunga sa sarili mo. Tingnan natin yung pangalawa ha. Kuha tayo dito ng second. Yes, diba? O sa sinasabi, simply yes lang talaga. So, ibig sabihin, merong mga tao na nag-aabang sa'yo. So, dahil first Tuesday ngayon, may mga tao na ipapabarang ka, kulam ka, sumpa ka, gayumahin ka. Yung iba naman, ito sila yung mga kaluluwang matagal nang nawala sa mundong ibabaw na may baong hinanakit, tampo at sama ng loob sa inyo. Okay? So, kuha ulit tayo ng pangatlo. Pay attention to the details. Diyos ko, di ba? Sinasabi dito, that's paying attention sa details. Hindi ko alam kung makikita ninyo. Basta ganun na yon. Basta, pay attention to the details. So, ibig sabihin, yung clue sa sitwasyon ay nasa harap mo. Ito din yung isang dahilan na minsan, nabubulagan ka sa sobrang pagmamahal mo sa isang tao. Or minsan, nagbubulag-bulagan ka kasi ayaw mong mag-open up sa ibang tao. Kung finances naman ito yung mga bagay na siguro i-raise up sa inyo, na piliin mo yung pagkakagastusan mo sa pera mo, piliin mo kung kanino mo ibibigay yung pinaghirapan mo. And then, kung ito na may patungkol sa board exam, graduates, di ba? Kung lumabas sa examination na hindi ka pasok sa third honor or sa first or second or whatever position sa top 5, wag mo nang i-attempt na manuhol or makipag desisyon, no, ng mali. Kasi ibig sabihin kung hindi ka talaga pinagpala na makapasa sa board, makagraduate, makuha sa top 5 ng honor rolls, di ba? Huwag mong ipagpilitan. Kasi minsan, may dahilan ang Diyos at kalimitan talaga, kaya ka hindi nilalagay sa ganyan kasi hindi ka pa handa, hindi ka pa hinog. So, kung ito naman ay tungkol sa isang problema, no? Yung problema mo sa pera, kapag yan lagi mong iniisip, problema pa rin yan hanggang gabi. Pero kung alam mo na may problema ka sa pera at ilalaan mo yung ibang oras mo sa paghahanap ng other options and sources of money, posible bago maghating gabi, meron kang extra income. 'Di ba? Kasi kahit ano yung problema mo, mapag-ibig, pera, trabaho, katrabaho, boss mo, siblings mo, family members mo. Kaya nga siya tinawag na problema. Kasi it will never provide an answer by itself.
So, kung problema siya, hayaan mo siyang mag-settle down sa posisyon na yan, sa oras na yan. And then, ikaw, yung gagawin mo is maghanap ka ng solusyon sa problema mo. Kasi bawat problema may solusyon. Minsan nga lang, may mga tao na ayaw hanapin yun kasi tamad. Diba? Lalong-lalo na kung ang problema mo is pera. Ngayon, alam mo naman na hindi sapat yung sahod ng asawa mo, hindi sapat yung sahod ng magulang mo, 'di ba? Ba't mo pa dadagdagan ang problema? Instead na dagdagan mo, yung gagawin mo is maghanap ka ng additional source of income para matulungan sila. Huwag mo nang dagdagan ang kalbaryo sa buhay. So, yung ibang magulang, maswerte sa anak nila. Tapos yung ibang anak naman, maswerte din sa magulang nila. Vice versa. So, yung pinaka-ano lang buod siguro dito is, ganun pa din, wag mong talikuran kung ano man yung nakahain sa plato mo. So, kung meron kang dapat tapusin, tapusin mo. Kung meron kang dapat bayaran, bayaran mo. Kung meron ka dapat kausapin at patawarin, gawin mo. Dahil hindi mo alam kung yung tao na yun ay buhay pa sa susunod na mga araw. So, habang may oras, habang kaya pa, sabihin mo, gawin mo na, huwag kang magsayang ng panahon. Dahil minsan, mas masakit pa yung regrets kesa sakit ng ipin, sakit ng bali, 'di ba? Alam mo, yung pinakamahirap talaga tanggalin is yung sakit sa pera. May mga tao na may pera sila, pero ayaw nilang magbayad ng utang. May tao naman na may pera sila, pero ayaw din nilang magbigay or magbahagi sa ibang tao. May mga tao naman na bigay ng bigay, kaya sila nauubusan din ng pera, pero hindi sila nauubusan ng blessings. So, to cut the story short, lahat ng ginagawa mong desisyon, kailangan tutok na tutok ka, in details ka, and then you have to pay attention. Dahil if you miss one chance, lahat yan magiging mali na. So, di ba? Kapag sa alphabets, nagsimula ka sa letter C at hindi sa letter A, ibig sabihin nun, it will never be an alphabet anymore. Kasi there are two missing letters, that is A and B. So, ganun din ang buhay natin. Huwag mong ikwento ang puro sayo lang. Huwag mong ibahagi yung mga bagay na ikaw lang ang gaganda sa paningin at mata ng iba, sa pandinig at mata ng ibang tao. Dahil, lalong-lalo na sa isang relasyon, never kayong magkakahiwalay kung iisa lang ang may pagkakamali. Never kayong magkakaroon ng problema kung iisa lang ang may pagkukulang. Ibig sabihin, naghiwalay kayo dahil dalawa kayo nagkasala. Yung isa mas mabigat kesa kasalanan ng isa. Then, ganun din sa negosyo, sa partnership, sa live-in, no, sa in-laws, ano pa ba yung mga problema? Everything. Kasi, bago ka magdesisyon na i-devote yung buhay mo sa tao na yan, you have to look and pay attention sa details ng tao na pakikisamahan mo, pakikisalamuhaan mo, kasi baka yung tao na yan ang magdudulot ng ikakapahamak mo, which is always na sinasabi ng magulang, kilalanin mo muna anak, baka kasi ipahamak ka lang. 'Di ba? Ganun 'yun kahit sa kaibigan, kasi may mga kaibigan na masyadong matamis magsalita. And then sa dulo, ipapahamak ka, iiwanan ka sa ere. So let's proceed with the English episode, no? Sa nag-inquire ng rituals and card readings, message lang po kayo. Please support din po yung YouTube channel ko. And good afternoon. At first Tuesday po tayo ngayon. Thank you so much.